Hindi lang ito kwento ng isang tao. Ito'y kwento ng maraming buhay. Isang sistemang matagal nang sinusubok. Sa bawat kantong may kwento ng paghihirap, mga pangarap na pilit hinahanap ang liwanag. May taong nagsisikap para mabuhay, pero bakit ang pagbabago parang laging nalalayo? Parehong problema, ibang pangalan lang. Parehong pangako, ibang mukha ang lumalabas. Sabi nila bukas ay magiging maganda, pero bakit ngayon ay ganito pa rin ang eksena? May mga tanong na ayaw sagutin, may mga boses na gustong patahimikin, pero ang katotohanan kahit itago man, may araw ding lalabas sa liwanag. Sistema, sistema, hanggang kailan ang ganitong ikot? Sistema, sistema, bakit ang tao ang laging sumasagot? Hindi sapat ang salita, hindi sapat ang pangako. Ang bayan ay naghahanap ng tunay na pagbabago. Hindi ang tao ang problema palagi, minsan ang daan ang kailangang baguhin. Kung ang lumang paraan ay hindi gumagana, panahon na para humanap ng bagong simula. Ang kapangyarihan ay hindi laruan, ang tiwala ay hindi dapat sayangin kailanman. Dahil bawat desisyon sa isang silid may epekto sa buhay ng milyon-milyong tao. Sa mata ng kabataan may bagong tanong, sa puso ng mamamayan may bagong hamon. Hindi na sapat ang manahimik lamang kung ang kinabukasan ang nakasalalay. Gising ang mata, gising ang isip, hindi lahat ng bagay dapat tanggapin. Ang pagbabago ay nagsisimula kapag ang tao ay natutong magsalita. Ayusin. Kwento ito ng manggagawa, ng taong bumabangon araw-araw, habang ang ilan ay patuloy na umangat. Alarm pa lang tumutunog, gising na ang katawan, hahakbang sa kalsada kahit pagod ang isipan. May pamilyang umaasa, sa bawat kinikita may pangarap na hinahabol sa gitna ng problema. Oras ang puhunan, bawis ang puhunan, bawat pagod may kapalit na maliit na halaga. Pero sa dulo ng mahabang pagtitiis, bakit parang kulang pa rin ang nararating? May kamay na gumagawa, may taong nagsisikap, may kabataang naghahanap ng tamang pangarap. Pero habang marami ang kumakayod sa ibaba, may ilan namang buhay lalong gumaganda. Sahod ng tao, yaman ng ilan, tanong ng masa, kailan magkakaroon ng patas? Sahod ng tao, pawis ng bayan, hindi dapat mawala ang bunga ng pinaghirapan. Ang tao ay hindi makinalaman, hindi numero sa isang talaan. May puso, may pangarap, may karapatan na marinig ng buong bayan. Hindi namin hinihingi ang sobra sa mundo, gusto lang ng pagkakataon para umas
kwento ng sakripisyo sa bawat pamilya. May tahimik na pakikibaka. Ang tunay na lakas ng isang bansa ay nasa taong araw-araw lumalaban. Kapangyarihan ay dapat may pananagutan. Yaman ng bayan ay dapat para sa bayan, hindi para sa iilang may hawak ng posisyon, kundi para sa lahat ng nangangarap na iyon. Pakinggan ang tinig ng manggagawa, pakinggan ang kwento ng bawat pamilya. Dahil ang pagunlad ng isang bansa ay hindi nasusukat sa ilang pangalan lamang. Sahod ng tao, yaman ng ilan, hindi habang buhay ang ganitong kalagayan. Sahod ng tao, bawas ng bayan, may araw ding maririnig ang katotohanan. Ang pagbabago ay hindi lang salita, hindi lang pangako sa harap ng kamera. Ito'y gawa, serbisyo at pagkilos para sa taong matagal nang umaasa. Kwento ng masa, kwento ng pagbabago. Yeah. Ilaw bukas, mikropono hawak, maraming salita, maraming pangako. Pero kapag bumaba ang kurtina, ano ang natitira? Ano ang natitira? Hey! Sa entablado ay puno ng ngiti, mga kamay nakataas, pangakong kay tamis pakinggan. Sasabihin nila kami ang para sa inyo, bagong buhay ang dadating sa bayan. May mga salitang parang awit sa tenga, may mga pangarap na para malapit na. Pero pagkatapos ng malaking palabas, bakit ang tao pa rin na naghahanap ng sagot? Mga larawan sa poster, mga pangalan sa pader, mga pangakong sinulat para sa bukas. Pero ang tunay na buhay sa kalsada, iba sa kwentong ipinapakita sa lahat. Pangako sa entablado, lumilipad kasama ng hangin. Pangako sa entablado, bakit hirap pa rin abutin? Kung ang salita ay walang gawa, kung ang pangako ay nawawala, ang tiwala ng bayan ay unti-unting mawawala. Hindi kailangan ng perpektong salita, hindi kailangan ng palabag sa harapan. Ang kailangan ng tao ay aksyon na mararamdaman sa kanilang tahanan. May magsasaka, may manggagawa, may kabataan naghahanap ng pag-asa, may mga pamilya patuloy na lumalaban. Kahit ang buhay ay puno ng pagsubok araw-araw, ang boto ay hindi simpleng numero, ito'y tiwala ng isang buong komunidad. Ang pangako ay hindi dapat kalimutan kapag nakuha ng kapangyarihan. Kapag patay na ang ilaw sa entablado, kapag wala na ang palakpak ng tao, doon makikita ang tunay na mukha, kung sino ang handang maglingkod talaga. Pangako sa entablado, hindi habang buhay ang palamas. Pangako sa entablado, darating ang araw ng pagharap. Ang bayan ay natututo, ang mata ng tao ay nagigising. Ang tunay na pagbabago ay hindi lang sinasabi, ito'y ginagawa. Yeah. Bumaba man ang kurtina, nananatili ang tanong ng bayan. Yeah. Mula sa kalsada, mula sa simpleng buhay, ito ang kwento ng mga taong hindi palaging naririnig.
Sa ilalim ng ilaw ng poste sa gabi, may mga pangarap na pilit binubuo muli. Mga batang may tanong sa kinabukasan, mga magulang na pagod sa pakikibaka araw-araw. Sa bawat eskinita may kwento ng buhay, may taong lumalaban kahit kulang ang gabay. Hindi man nasa mataas na upuan, may karapatan pa ring magsalita ang bayan. Mga pangakong dumaan na parang hangin, mga salitang minsan mahirap ng paniwalaan, pero ang tao ay natututo rin sa bawat sugat na iniwan ng panahon. Ito ang tinig ng kalye, boses ng taong matagal nang naghihintay. Ito ang tinig ng kalye, hindi mapipigil ng kahit anong hadlang. Hindi kami numero lamang, hindi kami pangalan. Tuwing kailangan may puso, may pangarap, may laban. Ito ang sigaw ng karaniwang mamamayan. Sa kalsada makikita ang tunay na kwento, hindi sa litrato o magandang palabas lamang ito. Dito makikita ang pawis at sakripisyo ng taong bumabangon para sa pamilya nito. Ang kapangyarihan ay may pananagutan, ang tiwala ng tao ay dapat pangalagaan. Hindi dapat gamitin ng posisyon para kalimutan ang pinanggalingan. Kabataan ngayon ay nagtatanong, hindi na basta naniniwala sa bawat tunog. Gusto nila ng bukas na mas malinaw, kung saan ang bawat isa ay may pagkakataon. Kapag ang maliit na tinig ay nagsama-sama, nagiging malakas na sigaw ng masa. Walang pader na hindi mababasag kapag ang katotohanan ang dala. Ito ang tinig ng kalye, kwento ng buhay at pangarap ng tao. Ito ang tinig ng kalye, hindi mawawala kahit anong pagsubok. Sa bawat sulok ng ating bayan, may pusong patuloy na lumalaban. Ang pagbabago ay nagsisimula sa tinig ng simpleng mamamayan. Yeah, mula sa kalye, para sa bayan. Para sa bayan. Ito ang kwento ng mga nasa kalsada, mga taong hindi palaging naririnig, pero may pangarap, may karapatan, may boses. Sa umaga pa lang, bumabangon na ang tao. Bitbit ang pagod at pangarap sa puso. May manggagawang naghahanap ng kita, may pamilyang umaasang giginhawa. Sa bawat sulok may kwentong nakatago, mga problema na hindi nakikita sa telebisyon. Habang ang iba'y nasa mataas na upuan, may mga taong naghihintay ng pagbabago sa buhay nila. Hindi kami numero sa listahan, hindi kami pangalan lang tuwing halalan. May sariling isip, may sariling pangarap, may boses na hindi dapat ilagay sa ulap. Boses ng masa, pakinggan ang sigaw ng ordinaryong tao. Boses ng masa, hindi mawawala kahit piliting itago. Sa bawat kalsada, sa bawat tahanan, may pangarap na gustong bigyan ng pagkakataon. Ang bayan ay may sariling tinig, at ang tinig na yan ay hindi mapipigil. Hindi kailangan ng magagandang salita kung wala namang pagbabago sa mukha ng bansa. Hindi sapat ang pangakong paulit-ulit kung ang buhay ng tao hindi umaangat kahit saglit. Ang tunay na serbisyo ay hindi palabas, hindi lang nakikita kapag may kamera sa harap. Ito'y trabaho na ginagawa araw-araw
ay magsasama, mas malakas ang sigaw ng pag-asa. Kung ang bawat puso ay hindi susuko, may daan patungo sa pagbabago. Boses ng masa, ito ang kwento ng bawat Pilipino. Boses ng masa, tinig ng taong patuloy na lumalaban dito. Hindi man mataas ang aming posisyon, hindi man hawak ang kapangyarihan, pero hawak namin ang pangarap para sa mas magandang kinabukasan. Boses ng masa, yeah. Boses ng pagbabago. Yeah. Sa bawat kanto may tanong na bumabalik. Sa bawat tao may kwentong gustong sabihin. Kung para sa bayan ng lahat, nasaan na? Nasaan na? Hey, hey. Yeah, umaga pa lang gising na ang manggagawa. Bibit ang pagod para sa pamilya, kumikita na sapat para mabuhay. Pero ang pangarap ay laging nasa malayo pa rin ang kamay. Yeah. May mga buwis na araw-araw binabayaran, may mga ambag na galing sa mamamayan, sa binili para sa magandang kinabukasan. Pero bakit marami pa rin na naghihintay ng tulungan? Sa papel may plano, sa salita may solusyon, pero sa realidad marami pa rin katanungan. Ng tao'y naghahanap ng malinaw na sagot, hindi puro paliwanag na paulit-ulit na ikot. Nasaan ang pera? Tanong ng taong naghahanap ng pag-asa. Nasaan ang pera? Kung para sa bayan, bakit kulang ang nakikita? Hindi kami bulag, hindi kami tahimik, naririnig ang tanong ng bawat tinig. Ang yaman ng bayan ay dapat mapunta sa taong nangangailangan ng tulong at pag-asa. Sa mga lansangan may kwento ng buhay, mga pamilyang patuloy na lumalaban araw-araw. Hindi humihingi ng sobra sa mundo, gusto lang nila ng patas na pagkakataon dito. Ang kapangyarihan ay hindi permanente, ang posisyon ay hindi sariling pag-aari. Ito'y pananagutang ipinagkatiwala para magsilbi sa bawat mamamayan ng bansa. Hindi sapat na pangakos sa harap ng kamera, hindi sapat ang salita sa gitna ng entablado. Ang tunay na sagot ay makikita sa gawa na ramdam ng bawat tao. Tanong ng bata, tanong ng magulang, tanong ng lahat ng taong umaasang balang araw makikita rin kung saan napunta ang pinaghirapan natin. Nasaan ang pera? Hindi titigil ang tanong ng masa. Nasaan ang pera? Hanggang makita ang tunay na sagot sa problema. Bayan ang may-ari ng kinabukasan, bayan ang dapat tunang paglingkuran. Sa bawat sentimong pinagkatiwala, dapat may balik na pagbabago sa bansa. Hindi galit ang tanong, kundi paghahanap ng katotohanan. Yeah, makinig ka bayan. Ito ang kwento ng mga taong matagal nang naghihintay. Hindi galit lang ang dala, kundi boses ng katotohanan. So kundi boses ng katotohanan. Oh, yeah, yeah. Sa kalsada ng buhay maraming naglalakad, bitbit ang pangarap kahit bulsa'y salat. Araw-araw kumakain
kayod para sa pamilya. Pero bakit ang hirap ay parang walang pahinga? Sa taas may ilaw, sa baba may dilema. May mga tanong na pilit pa rin kinikimkim. Sino ang may hawak ng sagot sa problema? Bakit ang karaniwang tao ang laging kawawa? Mga pangakong lumilipad sa hangin, magagandang salita na madaling sambitin. Pero kapag tapos na ang palabas sa entablado, nasaan ang serbisyo na dapat ibinigay sa tao? Gobyernong kurap, pakinggan ang sigaw ng taong pagod na pero patuloy na lumalaban. Gobyernong kurap, hindi habang buhay mananatiling tahimik ang boses ng bayan. Hindi pera ang sukatan ng dangal, hindi posisyon ang sukatan ng pangalan. Ang tunay na leader na dapat kilalanin ay ang nagsisilbi sa kapwa at bayan. Ang tiwala ng tao ay hindi laruan, hindi ito bagay na basta nalang gamitin. Kapangyarihan ay hiniram lamang, hindi tiket para sarili pagyamanin. May mga bata nangangarap ng magandang bukas, may mga magulang na pagod sa paghanap ng lunas. May mga manggagawang buong araw lumalaban, umaasang may pagbabago sa kanilang buhay. Hindi kailangan ng puro palabas, hindi kailangan ng matatamis na bukas. Ang bayan ay naghahanap ng tunay na gawa, hindi mga salitang nawawala pagkatapos ng kamera. Boses ng masa, wag nang patahimikin. Mga pangarap, wag nang hayaang kainin. Ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa salita, nagsisimula ito sa pagkilos ng bawat isa. Gobyernong kurap, panahon na makinig sa bawat tinig na matagal ng tahimik. Gobyernong kurap, tandaan ninyo, ang bayan ang tunay na may kapangyarihan dito. Hindi mawawala ang pag-asa, hindi titigil ang laban para sa tama. Dahil ang boses ng mamamayan ay mas malakas kaysa sa anumang pangalan. Yeah. Boses ng bayan, boses ng pagbabago. Hindi lang ito kwento ng isang tao, ito'y kwento ng maraming buhay. Isang sistemang matagal nang sinusubok. Yeah. Sa bawat kanto may kwento ng paghihirap, mga pangarap na pilit hinahanap ang liwanag. May taong nagsisikap para mabuhay, pero bakit ang pagbabago parang laging nalalayo? Parehong problema, ibang pangalan lang. Parehong pangako, ibang mukha ang lumalabas. Sabi nila bukas ay magiging maganda, pero bakit ngayon ay ganito pa rin ang eksena? May mga tanong na ayaw sagutin, may mga boses na gustong patahimikin. Pero ang katotohanan kahit itago man, may araw ding lalabas sa liwanag. Sistema, sistema, hanggang kailan ang ganitong ikot? Sistema, sistema, bakit ang tao ang laging sumasagot? Hindi sapat ang salita, hindi sapat ang pangako. Ang bayan ay naghahanap ng tunay na pagbabago. Yeah. Hindi ang tao ang problema palagi, minsan ang daan ang kailangang baguhin. Kung ang lumang paraan ay hindi gumagana, panahon na para humanap ng bagong simula. Ang kapangyarihan ay hindi laruan, ang tiwala ay hindi dapat sayangin kailanman. Dahil bawat desisyon sa isang silid may epekto sa buhay ng milyon-milyong tao. Sa mata ng kabataan may bagong tanong, sa puso ng mamamayan may bagong hamon. Hindi na sapat ang manahimik lamang kung ang kinabukasan ang nakasalalay. Gising ang mata, gising ang isip, hindi lahat ng
Kwento ito ng manggagawa ng taong bumabangon araw-araw, habang ang ilan ay patuloy na umangat. Alarm pa lang tumutunog, gising na ang katawan, hahakbang sa kalsada kahit pagod ang isipan. May pamilyang umaasa, sa bawat kinikita may pangarap na hinahabol sa gitna ng problema. Oras ang puhunan, bawis ang puhunan, bawat pagod may kapalit na maliit na halaga. Pero sa dulo ng mahabang pagtitiis, bakit parang kulang pa rin ang nararating? May kamay na gumagawa, may taong nagsisikap, may kabataang naghahanap ng tamang pangarap. Pero habang marami ang kumakayod sa ibaba, may ilan namang buhay lalong gumaganda. Sahod ng tao, yaman ng ilan, tanong ng masa, kailan magkakaroon ng patas? Sahod ng tao, pawis ng bayan, hindi dapat mawala ang bunga ng pinaghirapan. Ang tao ay hindi makinalaman, hindi numero sa isang talaan. May puso, may pangarap, may karapatan na marinig ng buong bayan. Hindi namin hinihingi ang sobra sa mundo, gusto lang ng pagkakataon para umasenso. Isang buhay na may respeto at dignidad, isang kinabukasang hindi puro pangamba. Sa bawat trabaho may kwento ng sakripisyo, sa bawat pamilya may tahimik na pakikibaka. Ang tunay na lakas ng isang bansa ay nasa taong araw-araw lumalaban. Kapangyarihan ay dapat may pananagutan, yaman ng bayan ay dapat para sa bayan, hindi para sa iilang may hawak ng posisyon, kundi para sa lahat ng nangangarap na iyon. Pakinggan ang tinig ng manggagawa, pakinggan ang kwento ng bawat pamilya, dahil ang pag-unlad ng isang bansa ay hindi nasusukat sa ilang pangalan lamang. Sahod ng tao, yaman ng ilan, hindi habang buhay ang ganitong kalagayan. Sahod ng tao, pawis ng bayan, may araw ding maririnig ang katotohanan. Ang pagbabago ay hindi lang salita, hindi lang pangako sa harap ng kamera. Ito'y gawa, serbisyo at pagkilos para sa taong matagal nang umaasa. Kwento ng masa, kwento ng pagbabago. Yeah. Ilaw bukas, mikropono hawak, maraming salita, maraming pangako, pero kapag bumaba ang kurtina, ano ang natitira? Ano ang natitira? Hey! Sa entablado ay puno ng ngiti, mga kamay nakataas, pangakong kay tamis pakinggan. Sasabihin nila kami ang para sa inyo, bagong buhay ang dadating sa bayan. May mga salitang parang awit sa tenga, may mga pangarap na para malapit na, pero pagkatapos na malaking palabas, bakit ang tao pa rin ang naghahanap ng sagot? Mga larawan sa poster, mga pangalan sa pader, mga pangakong sinulat para sa bukas. Pero ang tunay na buhay sa kalsada, iba sa kwentong ipinapakita sa lahat. Pangako sa entablado, lumilipad kasama ng hangin. Pangako sa entablado, bakit hirap pa rin abutin? Kung ang salita ay walang gawa, kung ang pangako ay nawawala, ang tiwala ng bayan ay unti-unting mawawala. Hindi kailangan ng perpektong salita, hindi kailangan ng palabag sa harapan. Ang kailangan ng tao ay aksyon na mararamdaman sa kanilang tahanan. May magsasaka, may manggagawa, may kabataan naghahanap ng pag-asa, may mga pamilya patuloy na lumalaban. Kahit ang buhay ay puno ng pagsubok araw-araw,
ng tao. Doon makikita ang tunay na mukha, kung sino ang handang maglingkod talaga. Pangako sa entablado, hindi habang buhay ang palamas. Pangako sa entablado, darating ang araw ng pagharap. Ang bayan ay natututo, ang mata ng tao ay nagigising. Ang tunay na pagbabago ay hindi lang sinasabi, ito'y ginagawa. Yeah. Bumaba man ang kurtina, nananatili ang tanong ng bayan. Yeah. Mula sa kalsada, mula sa simpleng buhay, ito ang kwento ng mga taong hindi palaging naririnig. Yeah. Sa ilalim ng ilaw ng poste sa gabi, may mga pangarap na pilit binubuo muli. Mga batang may tanong sa kinabukasan, mga magulang na pagod sa pakikibaka araw-araw. Sa bawat eskinita may kwento ng buhay, may taong lumalaban kahit kulang ang gabay. Hindi man nasa mataas na upuan, may karapatan pa ring magsalita ang bayan. Mga pangakong dumaan na parang hangin, mga salitang minsan mahirap ng paniwalaan, pero ang tao ay natututo rin sa bawat sugat na iniwan ng panahon. Ito ang tinig ng kalye, boses ng taong matagal nang naghihintay. Ito ang tinig ng kalye, hindi mapipigil ng kahit anong hadlang. Hindi kami numero lamang, hindi kami pangalan. Tuwing kailangan may puso, may pangarap, may laban. Ito ang sigaw ng karaniwang mamamayan. Sa kalsada makikita ang tunay na kwento, hindi sa litrato o magandang palabas lamang ito. Dito makikita ang pawis at sakripisyo ng taong gumabangon para sa pamilya nito. Ang kapangyarihan ay may pananagutan, ang tiwala ng tao ay dapat pangalagaan. Hindi dapat gamitin ng posisyon para kalimutan ang pinanggalingan. Kabataan ngayon ay nagtatanong, hindi na basta naniniwala sa bawat tunog. Gusto nila ng bukas na mas malinaw, kung saan ang bawat isa ay may pagkakataon. Kapag ang maliit na tinig ay nagsama-sama, nagiging malakas na sigaw ng masa. Walang pader na hindi mababasag kapag ang katotohanan ang dala. Ito ang tinig ng kalye, kwento ng buhay at pangarap ng tao. Ito ang tinig ng kalye, hindi mawawala kahit anong pagsubok. Sa bawat sulok ng ating bayan, may pusong patuloy na lumalaban. Ang pagbabago ay nagsisimula sa tinig ng simpleng mamamayan. Yeah, yeah. Mula sa kalye, para sa bayan. Para sa bayan. Ito ang kwento ng mga nasa kalsada, mga taong hindi palaging naririnig, pero may pangarap, may karapatan, may boses. Sa umaga pa lang, bumabangon na ang tao. Bitbit ang pagod at pangarap sa puso. May manggagawang naghahanap ng kita, may pamilyang umaasang giginhawa. Sa bawat sulok may kwentong nakatago.
pagbabago, mga problema na hindi nakikita sa telebisyon. Habang ang iba'y nasa mataas na upuan, may mga taong naghihintay ng pagbabago sa buhay nila. Hindi kami numero sa listahan, hindi kami pangalan lang tuwing halalan. May sariling isip, may sariling pangarap, may boses na hindi dapat ilagay sa ulap. Boses ng masa, pakinggan ang sigaw ng ordinaryong tao. Boses ng masa, hindi mawawala kahit piliting itago. Sa bawat kalsada, sa bawat tahanan, may pangarap na gustong bigyan ng pagkakataon. Ang bayan ay may sariling tinig, at ang tinig na yan ay hindi mapipigil. Hindi kailangan ng magagandang salita kung wala namang pagbabago sa mukha ng bansa. Hindi sapat ang pangakong paulit-ulit kung ang buhay ng tao hindi umaangat kahit saglit. Ang tunay na serbisyo ay hindi palabas, hindi lang nakikita kapag may kamera sa harap. Ito'y trabaho na ginagawa araw-araw para sa taong umaasang may bagong bukas. Ang kapangyarihan ay hindi dapat gamitin para lang sa sariling pangalan at hangarin. Dahil ang posisyon na ipinagkatiwala ay responsibilidad sa buong bansa. Kung ang bawat tinig ay magsasama, mas malakas ang sigaw ng pag-asa. Kung ang bawat puso ay hindi susuko, may daan patungo sa pagbabago. Boses ng masa, ito ang kwento ng bawat Pilipino. Boses ng masa, tinig ng taong patuloy na lumalaban dito. Hindi man mataas ang aming posisyon, hindi man hawak ang kapangyarihan, pero hawak namin ang pangarap para sa mas magandang kinabukasan. Boses ng masa, yeah. Boses ng pagbabago. Yeah. Sa bawat kanto may tanong na bumabalik, sa bawat tao may kwentong gustong sabihin. Kung para sa bayan ang lahat, nasaan na? Nasaan na? Hey, hey. Yeah, umaga pa lang gising na ang manggagawa. Bibit ang pagod para sa pamilya, kumikita na sapat para mabuhay. Pero ang pangarap ay laging nasa malayo pa rin ang kamay. Yeah. May mga buwis na araw-araw binabayaran, may mga ambag na galing sa mamamayan sa binili para sa magandang kinabukasan. Pero bakit marami pa rin na naghihintay ng tulungan? Sa papel may plano, sa salita may solusyon, pero sa realidad marami pa rin katanungan. Ng tao'y naghahanap ng malinaw na sagot, hindi puro paliwanag na paulit-ulit na ikot. Nasaan ang pera? Tanong ng taong naghahanap ng pag-asa. Nasaan ang pera? Kung para sa bayan, bakit kulang ang nakikita? Hindi kami bulag, hindi kami tahimik, naririnig ang tanong ng bawat tinig. Ang yaman ng bayan ay dapat mapunta sa taong nangangailangan ng tulong at pag-asa. Sa mga lansangan may kwento ng buhay, mga pamilyang patuloy na lumalaban araw-araw. Hindi humihingi ng sobra sa mundo, gusto lang nila ng patas na pagkakataon dito. Ang kapangyarihan ay hindi permanente, ang posisyon ay hindi sariling pag-aari. Ito'y pananagutang ipinagkatiwala para magsilbi sa bawat mamamayan ng bansa. Hindi sapat na pangakos sa harap ng kamera, hindi sapat ang salita sa gitna ng entablado. Ang tunay na sagot ay makikita sa
Hindi galit ang tanong, kundi paghahanap ng katotohanan. Yeah, makinig ka bayan. Ito ang kwento ng mga taong matagal nang naghihintay. Hindi galit lang ang dala, kundi boses ng katotohanan. So kundi boses ng katotohanan. Oh, yeah, yeah, yeah. Sa kalsada ng buhay maraming naglalakad, bitbit ang pangarap kahit bulsa'y salat. Araw-araw kumakayod para sa pamilya, pero bakit ang hirap ay parang walang pahinga? Sa taas may ilaw, sa baba may dilema, may mga tanong na pilit pa rin kinikimkim. Sino ang may hawak ng sagot sa problema? Bakit ang karaniwang tao ang laging kawawa? Mga pangakong lumilipad sa hangin, magagandang salita na madaling sambitin, pero kapag tapos na ang palabas sa entablado, nasaan ang serbisyo na dapat ibinigay sa tao? Gobyernong kurap, pakinggan ang sigaw ng taong pagod na pero patuloy na lumalaban. Gobyernong kurap, hindi habang buhay mananatiling tahimik ang boses ng bayan. Hindi pera ang sukatan ng dangal, hindi posisyon ang sukatan ng pangalan. Ang tunay na leader na dapat kilalanin ay ang nagsisilbi sa kapwa at bayan. Ang tiwala ng tao ay hindi laruan, hindi ito bagay na basta na lang gamitin. Kapangyarihan ay hiniram lamang, hindi tiket para sarili pagyamanin. May mga bata nangangarap na magandang bukas, may mga magulang na pagod sa paghanap ng lunas. May mga manggagawang buong araw lumalaban, umaasang may pagbabago sa kanilang buhay. Hindi kailangan ng puro palabas, hindi kailangan ng matatamis na bukas. Ang bayan ay naghahanap ng tunay na gawa, hindi mga salitang nawawala pagkatapos ng kamera. Boses ng masa, wag nang patahimikin, mga pangarap wag nang hayaang kainin. Ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa salita, nagsisimula ito sa pagkilos ng bawat isa. Gobyernong kurap, panahon na makinig sa bawat tinig na matagal ng tahimik. Gobyernong kurap, tandaan ninyo, ang bayan ang tunay na may kapangyarihan dito. Hindi mawawala ang pag-asa, hindi titigil ang laban para sa tama. Dahil ang boses ng mamamayan ay mas malakas kaysa sa anumang pangalan. Yeah, boses ng bayan, boses ng pagbabago. Hindi lang ito kwento ng isang tao, ito'y kwento ng maraming buhay. Isang sistemang matagal nang sinusubok. Yeah. Sa bawat kantong may kwento ng paghihirap, mga pangarap na pilit hinahanap ang liwanag. May taong nagsisikap para mabuhay, pero bakit ang pagbabago parang laging nalalayo? Parehong problema, ibang pangalan lang, parehong pangako, ibang mukha ang lumalabas. Sabi nila bukas ay magiging maganda, pero bakit ngayon ay ganito pa rin ang eksena? May mga tanong na ayaw sagutin, may mga boses na gustong patahimikin, pero ang katotohanan kahit itago man, may araw ding lalabas sa liwanag. Sistema, sistema, hanggang kailan ang ganitong ikot? Sistema, sistema, bakit ang tao ang laging sumasagot? Hindi sapat ang salita, hindi sapat ang pangako. Ang bayan ay naghahanap ng tunay na pagbabago. Yeah.
kapangyarihan ay hindi laruan. Ang tiwala ay hindi dapat sayangin kailanman, dahil bawat desisyon sa isang silid may epekto sa buhay ng milyon-milyong tao. Sa mata ng kabataan may bagong tanong, sa puso ng mamamayan may bagong hamon. Hindi na sapat ang manahimik lamang kung ang kinabukasan ang nakasalalay. Gising ang mata, gising ang isip, hindi lahat ng bagay dapat tanggapin. Ang pagbabago ay nagsisimula kapag ang tao ay natutong magsalita. Hindi habang buhay ang ganitong takbo. May pag-asa pa para sa pagbabago. Sa bawat boses na nagsasama, bawat pusong hindi sumusuko, unti-unting mababago ang mundong matagal nang naghihintay. Hindi tao ang dapat kalimutan, kundi ang sistemang kailangang ayusin. Yeah. Kwento ito ng manggagawa ng taong bumabangon araw-araw, habang ang ilan ay patuloy na umangat. Alarm pa lang tumutunog, gising na ang katawan, hahakbang sa kalsada kahit pagod ang isipan. May pamilyang umaasa, sa bawat kinikita may pangarap na hinahabol sa gitna ng problema. Oras ang puhunan, bawis ang puhunan, bawat pagod may kapalit na maliit na halaga. Pero sa dulo ng mahabang pagtitiis, bakit parang kulang pa rin ang nararating? May kamay na gumagawa, may taong nagsisikap, may kabataang naghahanap ng tamang pangarap. Pero habang marami ang kumakayod sa ibaba, may ilan namang buhay lalong gumaganda. Sahod ng tao, yaman ng ilan, tanong ng masa, kailan magkakaroon ng patas? Sahod ng tao, pawis ng bayan, hindi dapat mawala ang bunga ng pinaghirapan. Ang tao ay hindi makinalaman, hindi numero sa isang talaan. May puso, may pangarap, may karapatan na marinig ng buong bayan. Hindi namin hinihingi ang sobra sa mundo, gusto lang ng pagkakataon para umasenso. Isang buhay na may respeto at dignidad, isang kinabukasang hindi puro pangamba. Sa bawat trabaho may kwento ng sakripisyo, sa bawat pamilya may tahimik na pakikibaka. Ang tunay na lakas ng isang bansa ay nasa taong araw-araw lumalaban. Kapangyarihan ay dapat may pananagutan, yaman ng bayan ay dapat para sa bayan, hindi para sa iilang may hawak ng posisyon, kundi para sa lahat ng nangangarap na iyon. Pakinggan ang tinig ng manggagawa, pakinggan ang kwento ng bawat pamilya, dahil ang pagunlad ng isang bansa ay hindi nasusukat sa ilang pangalan lamang. Sahod ng tao, yaman ng ilan, hindi habang buhay ang ganitong kalagayan. Sahod ng tao, pawis ng bayan, may araw ding maririnig ang katotohanan. Ang pagbabago ay hindi lang salita, hindi lang pangako sa harap ng kamera. Ito'y gawa, serbisyo at pagkilos para sa taong matagal nang umaasa. Kwento ng masa, kwento ng pagbabago.
Yeah. Ilaw bukas, mikropono hawak. Maraming salita, maraming pangako. Pero kapag bumaba ang kurtina, ano ang natitira? Ano ang natitira? Hey! Sa entablado ay puno ng ngiti, mga kamay nakataas, pangakong kay tamis pakinggan. Sasabihin nila kami ang para sa inyo, bagong buhay ang dadating sa bayan. May mga salitang parang awit sa tenga, may mga pangarap na para malapit na. Pero pagkatapos ng malaking palabas, bakit ang tao pa rin na naghahanap ng sagot? Mga larawan sa poster, mga pangalan sa pader, mga pangakong sinulat para sa bukas. Pero ang tunay na buhay sa kalsada, iba sa kwentong ipinapakita sa lahat. Pangako sa entablado, lumilipad kasama ng hangin. Pangako sa entablado, bakit hirap pa rin abutin? Kung ang salita ay walang gawa, kung ang pangako ay nawawala, ang tiwala ng bayan ay unti-unting mawawala. Hindi kailangan ng perpektong salita, hindi kailangan ng palabag sa harapan. Ang kailangan ng tao ay aksyon na mararamdaman sa kanilang tahanan. May magsasaka, may manggagawa, may kabataan naghahanap ng pag-asa, may mga pamilyang patuloy na lumalaban. Kahit ang buhay ay puno ng pagsubok araw-araw, ang boto ay hindi simpleng numero. Ito'y tiwala ng isang buong komunidad. Ang pangako ay hindi dapat kalimutan kapag nakuha ng kapangyarihan. Kapag patay na ang ilaw sa entablado, kapag wala na ang palakpak ng tao, doon makikita ang tunay na mukha, kung sino ang handang maglingkod talaga. Pangako sa entablado, hindi habang buhay ang palamas. Pangako sa entablado, darating ang araw ng pagharap. Ang bayan ay natututo, ang mata ng tao ay nagigising. Ang tunay na pagbabago ay hindi lang sinasabi, ito'y ginagawa. Yeah. Bumaba man ang kurtina, nananatili ang tanong ng bayan. Yeah. Mula sa kalsada, mula sa simpleng buhay, ito ang kwento ng mga taong hindi palaging naririnig. Yeah. Sa ilalim ng ilaw ng poste sa gabi, may mga pangarap na pilit binubuo muli. Mga batang may tanong sa kinabukasan, mga magulang na pagod sa pakikibaka araw-araw. Sa bawat eskinita may kwento ng buhay, may taong lumalaban kahit kulang ang gabay. Hindi man nasa mataas na upuan, may karapatan pa ring magsalita ang bayan. Mga pangakong dumaan na parang hangin, mga salitang minsan mahirap ng paniwalaan. Pero ang tao ay natututo rin sa bawat sugat na iniwan ng panahon. Ito ang tinig ng kalye, boses ng taong matagal nang naghihintay. Ito ang tinig ng kalye, hindi mapipigil ng kahit anong hadlang. Hindi kami numero lamang, hindi kami pangalan. Tuwing kailangan may puso, may pangarap, may laban. Ito ang sigaw ng karaniwang mamamayan. Sa kalsada makikita ang tunay na kwento, hindi sa litrato o magandang palabas lamang ito. Dito makikita ang pawis at sakripisyo ng taong bumabangon para sa pamilya nito. Ang kapangyarihan ay may pananagutan, ang tiwala ng tao ay dapat pangalagaan. Hindi dapat gamitin ng posisyon para kalimutan ang pinanggalingan. Kabataan ngayon ay
nagtatanong, hindi na basta naniniwala sa bawat tunog. Gusto nila ng bukas na mas malinaw, kung saan ang bawat isa ay may pagkakataon. Kapag ang maliit na tinig ay nagsama-sama, nagiging malakas na sigaw ng masa. Walang pader na hindi mababasag kapag ang katotohanan ang dala. Ito ang tinig ng kalye, kwento ng buhay at pangarap ng tao. Ito ang tinig ng kalye, hindi mawawala kahit anong pagsubok. Sa bawat sulok ng ating bayan, may pusong patuloy na lumalaban. Ang pagbabago ay nagsisimula sa tinig ng simpleng mamamayan. Yeah, mula sa kalye, para sa bayan. Para sa bayan. Ito ang kwento ng mga nasa kalsada, mga taong hindi palaging naririnig, pero may pangarap, may karapatan, may boses. Sa umaga pa lang, bumabangon na ang tao. Bitbit ang pagod at pangarap sa puso. May manggagawang naghahanap ng kita, may pamilyang umaasang giginhawa. Sa bawat sulok may kwentong nakatago, mga problema na hindi nakikita sa telebisyon. Habang ang iba'y nasa mataas na upuan, may mga taong naghihintay ng pagbabago sa buhay nila. Hindi kami numero sa listahan, hindi kami pangalan lang tuwing halalan. May sariling isip, may sariling pangarap, may boses na hindi dapat ilagay sa ulap. Boses ng masa, pakinggan ang sigaw ng ordinaryong tao. Boses ng masa, hindi mawawala kahit piliting itago. Sa bawat kalsada, sa bawat tahanan, may pangarap na gustong bigyan ng pagkakataon. Ang bayan ay may sariling tinig, at ang tinig na yan ay hindi mapipigil. Hindi kailangan ng magagandang salita kung wala namang pagbabago sa mukha ng bansa. Hindi sapat ang pangakong paulit-ulit kung ang buhay ng tao hindi umaangat kahit saglit. Ang tunay na serbisyo ay hindi palabas, hindi lang nakikita kapag may kamera sa harap. Ito'y trabaho na ginagawa araw-araw para sa taong umaasang may bagong bukas. Ang kapangyarihan ay hindi dapat gamitin para lang sa sariling pangalan at hangarin. Dahil ang posisyon na ipinagkatiwala ay responsibilidad sa buong bansa. Kung ang bawat tinig ay magsasama, mas malakas ang sigaw ng pag-asa. Kung ang bawat puso ay hindi susuko, may daan patungo sa pagbabago. Boses ng masa, ito ang kwento ng bawat Pilipino. Boses ng masa, tinig ng taong patuloy na lumalaban dito. Hindi man mataas ang aming posisyon, hindi man hawak ang kapangyarihan, pero hawak namin ang pangarap para sa mas magandang kinabukasan.